So, what's up mga ka-action, mga kakamping no? Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. May gusto lang po ako na i-share sa inyo na isang ate na tinawag ito si Yusik Claire na number 1 fake news peddler daw. Nako, yari. Ito ho mga ka-action, kilala nyo yan? Ayun, kilala nyo yan siguro. Yan. Okay? Dito kasi, nag-react kasi siya dito sa gin-share ni Senator Bato de la Rosa na video na kung saan tinatanong yung estudyante. Di ba? At AI nga daw yung video na yon, di ba? AI. So, ito po, panoorin po muna natin itong, pakinggan ho natin itong sinasabi ni ate. Bago tayo mag-start, pakinggan nyo muna itong video. Ito lang naman yung nag-viral ng AI video ng isang estudyante na hindi pabor sa impeachment case laban kay VP Sara na sine naman ni Bato de la Rosa. Kaya itong si Bato de la Rosa, viral ngayon kasi pinagalitan ito ng kumari ko. Itigil daw yung pagkakalat ng mga fake news. Kaya na humusga kung fake news ito. Alright, go! Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, yung mga billions pa. But why single out the people? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila ang sarili nila. Tama. Alright, so napakinggan naman natin. Ito yung sinasabi ni Claire Castro na fake news. Alright, so napakinggan naman natin. Pinangalanan nyo po ha. Ito daw yung sinasabi ni Claire Castro na fake news. Pinangalanan niya, Claire Castro. Mabuti. Nagpahayag ba ng fake news yung estudyante sa AI Kinemerut? Nagpahayag lang siya ng kanyang pagka-disgusto or pag-disagree sa impeachment case laban kay VP Sara because tama naman siya eh. Kung gusto nyong imbisigan yung confidential funds, bakit sinisingle out yung si VP Sara? Dapat lahat. Isama niyo mga sarili niyo. Kayong mga tumutuligsa sa vice-presidente na may mga confidential funds din naman, bakit hindi niyo rin bulat-latin yung confidential funds niyo? Kung gusto niyo talaga na accountability at saka transparency na sinasabi niyo. Anong fake news dito, Claire Castro? Dahil ba ang opinion ng nasa AI ay pabor kay VP Sara, ito ay tinatawag mo ng fake news? Yan ang hirap sa administrasyon na ito eh. Kapag pabor ka sa mga Duterte, nagpa-fake news ka. Nakita niyo naman sa House of Reptiles? Doon sa CRICOM, ang pinatawag lang nila na fake news peddler di umano ay puro mga Duterte vloggers, puro mga Duterte supporters. Can you imagine that? Diba? Asan ka nga pala nung kumalat yung balita dahil pinacheck ng Universe? Okay? Ang ChatGPT na inabuso nito si Jigger Tanko. Diba? Kasi diba, sobra-sobra yung paggamit na ginawa doon sa AI generated dyan sa ChatGPT na yan. Sa pagde-destroy, nagkakalat ng mga paninirang puri laban kay VP Sara. Parang hindi ka naman nag-ingay doon. Kumaring fake news Castro. Dahil parang pinagkakalat nitong si Jigger Tanko is against Sara Duterte kaya hindi mo ito pinuna. Hindi mo siya sineban na nagkakalat siya ng fake news. Samantalang itong shinare ni Bato de la Rosa pabor kay Sara, ay pinapatigil mo. Tinatawag mong fake news. Bakit? Ano bang gusto mo ikaw na magkakalat ng fake news? Alam naman namin na ikaw yung number 1 fake news peddler sa Pilipinas. Di ba? Sabi niya, alam namin na ikaw ang number 1 fake news peddler sa Pilipinas. Okay? Pero sana naman, kapag nasa piso ka, magkaroon ka naman ng decency sa katawan. Diba, wag kang masyado magpadala sa damdamin mo. Doon ka magpuputak-putak sa vlog mo. Pero pag nasa PCO ka, maging decente ka naman. Dahil nagsisilbi ka, hindi lang sa mga clear, hindi lang sa mga supporters ni Ngagva. Pati sa amin, sa lahat ng tao bahay, dapat magsisilbi ka, julol ka. O ba't di ka naging
yan. Diyan kay Jigay Tangko. Na nabuking. Siya pala yung nasa likod ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon, paninirang puri kay Sara. Di ba? Siya rin pala yung may pakana. Yung mga AI generated na mga nagko-comment dito sa Facebook ni Ngagva. Na Ngagva, you are the greatest president, job well done, at kung ano-ano pa. Okay na, booking. Can you imagine, universe? Parang ano yun eh, yung parang flood control project. Diyos ang nag-fact check. Ito namang AI na to, ayan, universe ang nag-fact check. Nakakaloka. Pwede ba nga nag-clear, wag kang bitter. Nagagalit ka dyan sa video na sinani Bato de la Rosa. Samantalang, ayan hindi ka nag-ingay doon sa balita kay Jigay Tangko. Bakit hindi niya ipatawag sa NBI yan? Siya pala yung nasa likod ng mga AI generated and eklabo sa paninira kay DP Sara. Diba? Anyway, diba? Pagka paninira kasi kay Sara, go na go kayo. Pero kapag pabor kay DP Sara, sa mga Duterte, galit na galit kayo. Diyos kumari, kababaeng tao mo, napakawalang yamo. Aloka ka? Ayun, ang last word niya. Kababaeng tao daw, napakawalang hiya daw. Diyos ko po. Alam mo ate, misleading po yan yung sinir ni Senate Bato de la Rosa. Wala naman akong nakikitang problema kung totoong estudyante at totoong tao ang nagsasalita. Wala namang problema sana doon. 'Di ba? Ang problema kasi, gawa ho yan ng AI. Ang AI kasi is hindi totoong tao yan, props lang yan. Ibig sabihin, ginawa-gawa lang. 'Di ba? O yun yung punto ni Yossi Claire, 'di ba? Kasalanan ba ni Yossi Claire kung sabihin na yung AI na yun is fake news or misleading? Totoo naman talagang misleading yun. 'Di ba? Ang punto ho kasi dito, senator, leader ho ito, or official ito, si Senator Bato de la Rosa. 'Di ba? Ang pangit kasi ate, pakinggan o makita mo ng isang senator, di natin alam kung di naman talaga siguro alam ni Senate Bato na AI ito. Pero ayon nga sa kanyang sagot diyan, AI man o hindi, sang-ayon siya sa sinasabi. Ang problema nga natin dito, misleading nga po yan. Oo, gawa-gawa lang yan. Mas pipiliin nyo ba na paniwalaan nyo yung isang AI video? Wala namang problema kung totoong estudyante ang nagsasabi. Di ba? Ang problema kasi dito, AI ang nasabing video. Ngayon, nagets mo ate. Di ba? Kung para sa inyo, alam naman namin, siyempre, ganun talaga mga ka-action, mga kakamping. Ang kapwa supporters, sino ba naman ang magtatanggol kung di kapwa supporters? Ngayon, regarding naman dyan sa sinasabi mo na number 1 fake news peddler ito si Yossi Claire Castro, mahirap ate ang magparatang na magparatang. Oo. Kung hindi mo kaya patunayan. Nakakahiya kasi pag paratang ka sa isang tao tapos wala ka naman na ipapakita na totoo ang sinasabi mo na fake news peddler si Yossi Claire. Kasi ang alam namin dyan at nakikita ko at napapanood ko bawat vlog niya sa kanyang channel ay may mga ipinapakita siyang mga datos na mga datos. So saan banda? Ang tanong ko sa iyo, saan banda ang fake news doon? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping club, i-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Rapson Man. Good evening everyone.